Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Nicole Castillo and welcome po sa aking daily devotion. So, ang topic po natin ngayon is tritheism. So, when we say tritheism, is the mistaken belief that there are three separate gods instead of one God in three persons. The Bible teaches there is only one true God who exists eternally as a Father, Son, and Holy Spirit. True faith affirms one God in three persons, united in essence, will, and glory. Rejecting tritheism protects the truth of God's Trinity and the beauty of His triune nature. So, ayon po sa Deuteronomy chapter 6 verse 4, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. So, dumako naman po tayo sa ating tuturuan. Sinasabi ito na, we believe in three persons of one God. So, ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu, hindi sila tatlong Diyos, kundi isang Diyos sa tatlong persona. Next is we believe in creeds of historic Christianity. Historic Christianity, naniniwala tayo sa mga creed o paniniwalang isinulat noon paman ng mga Kristiyanong tagasunod ni Kristo, tulad ng Apostles' Creed at Nicene Creed. Ito ang mahalagang katotohanan ng pananampalataya, sinusunod natin hanggang ngayon. Next is we believe in one God. There is no other. So, naniwala tayong isa lang ang tunay na Diyos, wala nang iba. Ibang Diyos, maliban sa Kanya. Siya lang ang dapat sambahin at paglingkudan. Ayon naman po sa ating applications, guard against false views of God. So, bantayan natin ang ating sarili sa mga maling katuruan tungkol sa Diyos. Dapat natin alamin ang tamang aral ayon sa Biblia para hindi tayo maligaw. And glorify the Father, the Son, and the Holy Spirit. So, sambahin natin at luwalatin natin ang Ama, ang Anak at ang Banal na Espiritu. Sila ay karapat-dapat sa ating papuri at pagsamba dahil sila ang Diyos, and gain assurance of salvation. So, hindi tayo kailangan magduda at kung tayo ba ay ligtas dahil ang Diyos na tatlong persona, pero isa ay tapat sa kanyang pangako. And ayun lang po, maraming salamat.